Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay mag-uumpisa ng magharap ang dalawang pinuno ng pangkat at sa pamamagitan nito ay dito malalaman ang resulta sa ginagawang pagsalakay ng mga Orthodox Alliance sa lugar ng Yumyung cult. Matapos ay masaya naman na binati ng Hundred-Headed King ang military sword na pinuno ng Heaven Sect at sinabi nito na matagal na panahon din mula ng kanilang huling paghaharap. Sabi pa niya na hinintay niya talaga ang araw na ito dahil ang rason kung bakit siya nanatili lamang sa Yuzhou ay dahil sa kanya, at ngayon ay kaharap na niya ito. Nang bigla naman siyang tinanong ng pinuno ng Heaven Sect na kung sino naman siya dahil sa hindi nito maalala ang kagaya niya, sa nangyari ay hindi naman makapaniwala ang Hundred-Head Demonic King sa sinasabing ito sa kanya. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung hindi ba talaga niya siya naalala, at inutusan na muling tignan ang kanyang muka. Ngunit muling sinabi nito na hindi niya talaga matandaan, dahil kung hindi niya magawang matandaan siya ay ibig sabihin lamang ay isa siyang kung sinong hindi mahalaga. Sa sinabing ito naman ng pinuno ng Heaven Sect ay bigla naman na nagalit ito at sinabihan siya na kung anong lakas ng loob nitong sabihan siya ng mga ganong walang kakwenta-kwentang bagay sa kanyang harapan. Ngunit sa isip naman nito ay gaya nga ng kanyang inaakala na hindi pa din ito magawang mapigilan ang pagkainitan ng kanyang ulo. Siya na ang chaotic demon sword na si Chiek Jin Gaiong ng tatlong master ng Bandit Union, kaya naman ay sa papaanong makakalimutan niya ang isang ito. Matapos ay sinabi nito sa kanya na kung ganon ay dito sa Yuzhou ay sisiguraduhin niyang hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na ito. Wala namang sinabi ito dito ngunit sa isip niya na sinong mag-aakala na ang minsang kinakatakutang chaotic demon sword ng Bandit Union ay magiging isang aso lamang para sa Dark Spectral Sect, at mukhang ang demonic sect na ito ay totoong nag-alok ng lahat ng kanilang maibibigay upang makapag-recruit ng mga malalakas na mandirigma. Dagdag pa niya na hindi ito magiging madali, ngunit ang isang ito ay hindi kayang tapatan siya kahit pa noon, kaya naman ay agad na niyang sinugod ito. Sa nangyari ay nabigla naman ang mga monghe sa nakita nilang kakaibang bilis nito, habang papasugod ay inihanda naman nito ang kanyang teknik at ito ay ang Unchanging Scorched Earth Sword, at maging siya ay nabigla din sa taglay nitong kakaibang bilis habang papasugod sa kanya, upang agad siyang mapadepensa dito. Habang nahihirapan naman ang pinuno ng Yumyung cult ay sinabihan naman siya ng sect leader ng Heaven Sect na sa ganito kalapit ay naalala na niya ang kahindik-hindik na pagmumuka nito. Siya na ang chaotic sword na si Chiek Jin Gaiong, ngunit dagdag nito na anong lakas ng isang hamak na bandido na mula sa kabundukan, ang magsanhi ng kaguluhan sa martial world, matapos ay malakas naman itong napatalsik. Sa nakitang ito ni Yon Mubak ay hindi naman ito makapaniwala na ang Galaxy Estate Chief ay nagawang mapatalsik sa pamamagitan lamang ng isang teknik ng kanilang sect leader ng Heaven Sect. At kahit ang kanyang martial arts ay labis na mabilis upang makita ng kanilang mga mata, kaya naman ay napatanong siya na kung ito ba ang lakas ng Righteous Heaven School Master. Matapos naman na mapatalsik ang chaotic sword, ay agad naman na nakatayo ito, kaya naman ay agad na napasabi ang pinuno ng Heaven Sect na mukhang hindi pa ito ang katapusan at mukhang nais lamang nitong ibaba ang kanyang depensa. Matapos ay tumawa naman ng malakas ang chaotic sword at pinuri ang sect leader dahil sa malakas pa din ito gaya ng dati, kaya naman sabi nito na ngayon ay titignan nila, kung magagawa pa din ba niyang manatili matapos ng kanyang ataking ito, matapos ay malakas nitong sinipa ang kanyang sandata patungo sa kanya, at malakas nitong sinabi na ito ay ang kanyang dual-wielded spirit sword. Nagtataka naman ang pinuno ng Heaven Sect sa ginagawa niyang ito, nang bigla naman na sumenyas siya, at magawang lumiko ng kanyang atake, at nagtungo sa kanyang mga kasamahan. Sa gulat ng mga ito, ay agad naman na sinalo ang atake ng binatang si Yon Mubak, kaya naman ay nagtataka siya na kung ano naman itong napakalakas na kapangyarihan ang kanyang nararamdaman sa atake nito. Matapos ay ikinumpas naman itong muli ang kanyang mga kamay, upang umatake sa iba pa nilang mga kasama, na matagumpay naman na tumama sa mga ito. Habang nangyayari naman ang pag-ubos nito sa mga kasamahan ng pinuno ng Heaven Sect, ay sa isip nito ay hindi siya makapaniwala na ang Chiek Jin Gaiong na nasa mamabang level kumpara sa kanya isang dekada na ang nakakalipas, ay totoong nakamit ang ganitong level na kahit siya ay hindi pa nagagawang maabot. Matapos na umatake ng chaotic sword, ay agad naman itong ipinabalik ang kanyang sandata,
Nang bigla naman na napasigaw ang isa sa mga tagasunod ng Orthodox Alliance at sinabi nito na totoo ang usap-usapan, na ang mga ito ay naabot na ang realm of superiority. Dahil dito ay napasabi na lang ang pinuno ng Heaven Sect na hindi maganda ang nangyayaring ito sa kanila ngayon, dahil ang sitwasyon ng labanan ay bigla na lang na bumaliktad. Matapos ay masaya naman siyang sinasabihan ng Chaotic Sword na ngayon ay ito ang reaksyon na kanyang inaasahan na makita sa mukha ng Military Sword, ngunit hindi pa siya tapos dito. Dagdag pa niya na dahil ngayon ay ang mga ito ay mga grupo na lamang ng mga takot na mga Conejo ay inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na paslangin na silang lahat, na masaya naman na sinang-ayunan ng mga ito. Kaya naman matapos na ipag-utos ay agad naman silang nagsisugod, na agad naman na dumipensa ang mga ito at sinabi ng isang monghe na hanggang sa kanyang huling hininga ay papaslangan niya ang kasing dami ng kagaya nila sa mundong ito hanggat sa makakaya niya. Sa kabilang banda naman sa lugar ng Heaven Sect, ay si Liu Ejeong na isa sa 10 strongest martial artist at ang dating Heaven Sect leader, ang Heavenly Sword Supreme, ay ginugol ang kanyang huling mga oras sa kanyang mga pagsasanay at hindi nagpapakita sa Jiangho ng ganun kadalas. Ngunit ngayong araw, ay sa wakas ay nagpakita na, at tinatanong kung nasaan ang kanyang apo na si Soman. Maya-maya naman, ay tumatakbong sinalubong niya ito, at sa labis na saya ay bigla naman siyang napayakap dito. Matapos ay sinabi nito sa kanyang apo na alam niya na naging mahirap ito para sa kanya, ngunit humingi naman ng paumanhin si Soman dito dahil sa nagdala lamang siya ng kahihiyan sa imahe ng kanilang Heaven Sect. Sabi naman dito ng kanyang lolo na wala na itong pake-alam sa imahe ng kanilang sect kung nasa kapahamakan naman ito, at alam niyang hindi maganda ang pinagdaanan nito kaya naman ay sinabihan na lang niya na magpahinga na muna siya. Ngunit sabi naman nito na narinig niyang umalis ang kanyang ama upang pabagsakin ang Yum cult, kaya naman ay tinanong niya ito na kung magiging maayos lamang ba ito. Sumagot naman siya sa kanya at sinabihan siyang huwag nang mag-alala dahil ang kanyang ama ay ang pinuno ng Heaven Sect, at walang kahit na sino maliban sa 10 strongest martial artist ang maaring makatapat sa kanyang lakas. Sa kinaroroonan naman ng Yum cult, ay kasalukuyang nahihirapan ang pinuno ng Heaven Sect sa pagdepensa sa mga pag-atake sa kanya ng Chaotic Sword, nang bigla naman na kinuha nito ang kanyang sandata, at tinanong ito na kung hanggang dito na lang ba ang kanyang makakaya, at mukha yatang napasobra ang pag-aakala niya sa lakas na mayroon siya bilang isang pinuno ng isang sect. Naiinis naman na napapasabi dito ang pinuno at sabi nito na dati ay mas mahina lamang ito kumpara sa kanya, kaya naman ay nagtataka siya kung sa paanong paraan siyang naging ganito na kalakas ngayon, nang bigla naman itong naalala ang kanyang mga kasamahan, ngunit nakita lamang niya na isa-isa na silang pinapaslang ng mga tagasunod ng Yum cult, at sinasabi na walang kahit na sino sa kanila ang aititirang buhay. Dahil dito ay hindi ito makapaniwala, dahil kahit na ang malalakas na elite ng Orthodox Alliance ay nagagawa lamang nilang paslangin. Kaya naman sabi nito na hindi niya hahayaan pa na mangyari iyon sa iba pa, dahil kailangan niyang mapigilan ang mga ito sa kanilang pagkakapaslang anuman ang mangyari. Kaya naman ay malakas itong nag-utos sa lahat na tigilan na ng mga ito na makipaglaban sa kanila at umalis na sa lugar na ito. Dagdag pa niya na kailangan nilang makabalik ng buhay at kahit isa sa kanila ang magawa ito kaya naman ay inutuos nito na magmadali na silang gawin ito. Matapos ay sinabihan naman ni Yon Mubak ang iba pa sa inuutos ng Heaven Sect leader na pagtakas sa lugar na ito, kaya naman ay agad na nila itong ginawa. Matapos na makalabas sa Galaxy Manor, ay sinabi ng pinuno na ang kanilang tanging layunin ngayon ay ang makaalis dito at magawang makaligtas. Nang bigla naman na may nangyayari sa pintuan ng lugar, at maya-maya pa ay nawasak ito gamit ang sandata ng Chaotic Sword. Matapos ay sinabi nito na sila itong sumugod sa kanila bitbit ang kanilang mga kumpiyansa, at ngayon ay nakakatawang makita sila na nagiging bahag ang buntot at tumatakbo na ngayon, kaya naman tinanong niya ang mga ito, na kung tingin ba nila na hahayaan lamang niya sila na makatakas ay nagkakamali sila. Matapos ay agad naman itong tinarget na atakihin ang pinuno ng Heaven Sect, na matagumpay naman niyang nagawa, upang magsanhi sa pagkakaputol ng isa nitong braso. Sa nakitang ito ni Mubak, ay hindi naman ito makapaniwala, kaya naman ay agad nitong inalalayan ang pinuno upang magawang makatakas ng buhay. Matapos ay sinabihan niya ito na kailangan niyang manatili lamang nagising,
nang bigla naman na muling nagtungo ang sandata ng Chaotic Sword sa kanila upang umatake, at sinabi nito na mukhang hindi lamang niya magagawang mapaslang ang pinuno ng Heaven Sect, kundi maging ang binatang iyon din. Agad naman na nakita ito ni Mewbach, kaya naman ay napapatanong siya na kung sa ganito na lamang ba magtatapos ang lahat sa kanila, nang bigla naman itong nagtaka dahil sa sinalo ito ng kanilang mga kasama. Sabi ng mga ito na kung sa tingin ba nila ay magagawa nilang mapaslang ang Heaven Sect leader ay nagkakamali siya, nang bigla naman na tinindihan pa ng Chaos Sword ang atake nito upang magawang lumapit pa ng isa upang sumalaw din ng pag-atake. Matapos niyang masalaw ay sinabi naman nito sa mga natitira na dalhin na nila ang Heaven Sect leader at umalis na sa lugar na ito, nang nagsalita naman ang monghe at sinabi nito kay Mewbach na para sa kanilang victory squad ay kailangan na mabuhay ang Heaven Sect leader, ngunit sabi naman nito na hindi niya magagawa ang nais nito. Mariin naman na sinabi ng monghe sa kanya na kailangan nilang makabalik ng Orthodox Alliance at maghanda upang pabagsakin ang mga demonyong ito. Matapos ay malakas naman na tinulak niya palayo ang dalawa gamit ang kanyang buong lakas. Matapos ay napasigaw naman ng malakas si Mewbach dito, nang makita niya na maging ang monghe ay sinalo din ng atake na mula sa Chaotic Sword, ngunit wala naman siyang magawa kung hindi ang pagmasdan na lamang ang sinapit ng iba niyang mga kasama. Matapos ay hinawakan naman niya ng mahigpit ang espada na nakaturok sa kanyang katawan. Sabi nito na ang espada nito ay hindi na magagawa pa na magtungo sa kanila, kaya naman ay nagsagawa ito ng isang dasal at sinabi na ang evil power na nakabalot dito ay magagawang mawala sa pamamagitan ng espada ng kabutihan. Sa nangyari ay galit naman dito ang Chaotic Sword, dahil sa pagkakawalan ng kanyang kapangyarihan na komokontrol sa kanyang espada, ngunit dahil dito ay nagawa naman ng makalayo ng dalawa sa lugar. Sa nangyari ay napasabi na lang ang Chaotic Sword na tumakbo lamang sila hanggat sa gusto nila, dahil kahit gaano pa sila kabilis, ay hindi nila magagawa ang makatakas sa kanya, dahil sa ang pagdanak ng mga dugo ng paghihiganti ay ngayon ay nag-umpisa na. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas naman ang ilang mga araw, nag-umpisa ng kumilos ang Orthodox Alliance, at ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sulat sa kasapi nito, ang liham na nagsasabing atakihin ang Yumyung cult na naipadala sa Orthodox Alliance, ay sapat na upang ang lahat maging ang Orthodox Alliance ay mabigla. Dahil din sa balitang muling pagbabalik ng Yumyung cult sa Murem, ay nag-umpisa naman na mabahala ang lahat lalo pa nang malaman ng mga ito na ang grupong ipinadala upang wasakin ang mga ito kasama na ang Heavenly Sect leader ay nagawang mapaslang, ngunit nagawang makapagpabalik ng iilan lamang. Sa kabilang banda, si Lee Yon-ik, na leader ng Heavenly Sect na halos wala ng buhay na nang makabalik ay kasalukuyan naman na ginagamot, ngunit sa nangyaring ito, ay nakaramdam naman ng matinding galit ang kanyang ama. Sa Waryong Manor naman, ay si Yon Mewbach ay nakabalik din ng buhay ngunit siya ay wala sa maayos na kondisyon matapos na sumali sa paglusob. Matapos ay nagtanong naman ang ina nito sa kalagayan ng kanyang anak, sumagot naman ang manggagamot at sinabi na mabubuhay pa naman siya ngunit dahil sa labis ang natamo nitong internal damage ay matatagalan pa bago ito tuluyang makapagpagaling. Sa narinig naman ng mga ito ay labis silang nag-alala para sa kanilang kapatid. Kaya naman ay galit na napasabi ang ina nito at sinabi na ipinadala niya ang kanyang anak ng walang pangangamba dahil sa kasama naman nito ang Heavenly Sect leader, ngunit anong trahedya naman ang napasuka ng kanyang anak. Subalit, ang trahedya na kinakaharap ng Waryong Manor ay hindi pa dito nagtatapos, nang bigla naman na may pumasok at malakas nitong sinasabi kay Lady Mo na mayroon silang malaking problema. Nagalit naman ito at sinabihan siya na hinaan lamang nito ang kanyang boses, at tinanong ito na kung anong lakas ng loob niyang sumigaw habang nasa hindi magandang kalagayan ang kanyang anak. Dahil dito ay agad naman na humingi ito ng tawad at sinabi na ang balitang kanyang natanggap ay labis na mahalaga. Nagtanong naman si Yon Sungbek na kung gaano ba ito kahalaga upang gumawa ito ng ganitong gulo. Agad naman niyang sinabi na ito ay ang mensahe na mula sa Green Forest, at ito ay ang pagbabawal na pumasok ng lahat ng grupo na tumatanggap ng protection sa kanila, ang Waryong Manor. Sa gulat naman ni Lady Mo ay napatanong siya dito na kung ano ang kanyang ibig sabihin sa kanya,
Dagdag din ng isa pa nitong anak na ipaliwanag nito kung bakit biglaan na lang na naging ganito sa Waryong Manor ang Green Forest. Nang bigla naman na naalala ni Yon Soljo ang sinabi sa kanya ng ating bida na siya ay nasa Green Forest Main Patrol. At ang kahit na anong grupo ng merchant na tumatanggap ng protection sa Waryong Manor sa loob ng Henan Green Forest ay ipagbabawal niya na pumasok kahit na anong merchant pa ang kasama ng mga ito. Kaya naman dahil dito ay hindi siya makapaniwala at napapatanong kung talaga ba na ginawa niya ang bagay na iyon, at dagdag pa nito na kung ano naman ang kanilang ginawang mali sa kanya. Sa kabilang banda naman sa Mount Wufeng, ay napapasabi naman si Yeonjuka na ngayong gabi ay mukhang tahimik hindi gaya ng palaging nangyayari. Nang bigla naman na nagsalita sa likod nito si Yanggak at sinabi na ang pagkakautang ng mga ito ng 1,000 salapi at ang pagbabawal na pumasok ang mga ito sa kagubatan, ay mukhang hindi pa din siya nasisiyahan dito. Dagdag pa niya na ang tunay na paghihiganti ay hindi dapat tinatapos sa pamamagitan lamang ng mga salita, ngunit ng karahasan, na magbibigay sa kanya ng kaaya-ayang pakiramdam habang ang mga katawan nito ay dinudurog niya gamit ang kanyang mga sariling kamay. Ngunit sinabihan naman siya ni Joka na kung ang matandang kagaya niya ay palakad-lakad pa ng gabi, at sa kalagayan niya ngayon ay maari itong mamatay sa lamig bago pa niya muling maibalik ang kanyang martial energy at oras na para magpahinga siya. Sabi naman ni Yanggak na kung ganun ay hindi ba mas maganda ito para sa kanya, ang magpalabas ng kanyang mga alalahanin sa isang matandang kagaya niya na wala ng sapat na oras na natitira para mabuhay. Nang bigla naman na napasabi si Joka na pag-iisa pa niya muna ang sinasabi nito, nang bigla naman itong nagtanong na kung ano naman ang kailangan niyang kuhanin sa kanyang madrasta upang magawang masiyahan siya, nang bigla niyang napagtanto na ang babaeng iyon, na sa pakiramdam niya ay walang halaga ang kahit na magbigay ng kahit na kapirasong dumpling, sa isang bata na ikinulong niya sa imbakan. Nang bigla naman na napasabi si Yanggak na kung ganun ay ninais niya na ubusin ang kayamanan ng bahay na iyon hanggang sa wala nang matira sa kanila kahit na isang butil, at isa itong matalinong pamamaraan, hindi naman natuwa ang ating bida sa naging reaksyon ni Yanggak sa kanyang sinabi, ngunit sabi nito na hindi naman siya mali sa bagay na iyon. Dahil sa mundong ito, ay mayroong mga tao, na tanging iniisip lamang ay ang kayamanan na kanilang makukuha kaysa sa kanyang mga anak. Subalit sabi ni Yanggak na upang ang kanyang pamamaraan ay mas maging epektibo ay ang susi ay kung gaano niya katagal na uubusin ang mga ito, at nag-aalala siya na ang kanilang mga nakakataas ay papayagan na gawin niya ang bagay na iyon ng matagal. Nagtaka naman si Yeonjuka sa sinasabi nito, kaya naman sinabi niya na siya ngayon ay nasa Green Forest Main Patrol at hindi ba ang kanyang mga desisyon ay ang batas. Sinang-ayunan naman ito ni Yanggak, ngunit ang tinutukoy niya ay ang taong nagbigay nito sa kanya, nang bigla naman na naintindihan ito ng ating bida, kaya naman ay tinanong niya si Yanggak na kung talaga ba na kailangan niyang manghingi ng permiso sa Heaven Destroyer para sa mga bagay na ganito, na sinang-ayunan naman nito dahil siya ay ang Commander-in-Chief ng Green Forest. Sabi naman dito ng ating bida na sa tingin niya ay tama ito, at hindi niya naisip ang bagay na iyon. Sabi naman dito ni Yanggak na maaring maging maayos naman ang lahat. Sa kabilang banda naman sa Green Forest Main Hall, ay galit naman na nagtatanong ang Heaven Destroyers sa kung ano ang ginawa ng Main Patrol. Masaya naman na sinabi ng Yinwind Sovereign na ito ay kagagawa ng bastardong si Yeonjuka. Hindi naman naging maganda ang reaksyon ng kanilang pinuno sa pagkakabanggit ng pangalan ng ating bida nito. Dagdag pa niya na nagdesisyon ang batang iyon na hindi payagan ang pagpasok ng lahat ng mga grupo na ginagwardihan ng Waryong Manor ng walang dahilan, ngunit sabi pa nito na ang Green Forest ay nakukuha ang halos lahat ng kanilang kita sa pamamagitan ng paniningil sa mga dumadaan sa kanilang teritoryo. Dagdag pa niya na siguro nga ay ito ang utos ng head ng Main Patrol, ngunit hindi naman siguro nito hahayaan siya na ipagpatuloy ang ginagawang ito ng bastardong si Yeonjuka. Sa nangyari naman ay napangiti dito ang kanilang pinuno, at napasabi na ito ay katakatak ang unang hakbang ng batang iyon sa kanyang posisyon, ngunit inutos naman nito na hayaan na lamang si Yeonjuka sa kanyang mga ginagawa. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.